Sa harap ng isang mall, may pila ng mga kabataan na naghihintay sa lamig. Wala namang bagong iPhone, wala ring easy. Naghihintay sila ng isang 15 sentimetrong figurine. Pagbukas ng mga pinto, nag-uunahan ang mga tao papasok. Bawat customer ay nag-uunahan para makakuha ng maliit na kahon na selyado. Sa loob, maaaring may labububu, isang bihirang laruan na kinababaliwan na ng buong Asya. Simple lang ang prinsipyo at sobrang epektibo. Hindi ka bumibili ng tiyak na modelo, kundi isang blind box, isang kahon ng sorpresa kung saan ang figurine sa loob ay lubos na random. Maaaring karaniwang modelo lang, maaaring ang sikat na secret edition na mahirap hanapin, na may isa sa 72 na tsansa na makuha mo. Bawat pagbili ay nagiging parang tiket sa loto, at para makumpleto ang koleksyon, kailangan mong bumili ng paulit-ulit. Nasa likod ng sistemang ito ang multinasyonal na kumpanyang Chino Popmart. Itinatag sa Beijing. Noong 2010 nagtayo ang kumpanya ng imperyo sa paggawa ng laruang nakaka-addict. Ang pinakamalakas nilang sandata ay si Labubu, maliit na halimaw na may malalaking tainga, matutulis na ngipin at nakakatakot na ngiti. Dati, karakter lang si Labubu sa kwento ng bata, pero dahil sa Popmart, naging pandaigdigang phenomenon siya. Walang katapusang pila, muling bentahan ng libu-libong dolyar at mga organisadong nakawan ng buong stock. Ang inakala mong simpleng laruan ay salamin pala ng ating panahon. Bagay na walang tunay na halaga, pero sumisikat dahil sa artipisyal na kakulangan at impluensya ng social media at mga sikat. Kamusta entrepreneur mindset? Sana ay okay kayo dahil sa request ng isang Instagram follower. Ngayon, dadalhin ko kayo sa nakakabiglang kwento ni Labubu, isang guhit ng bata na naging makina ng pera. Ang matinding estratehiya ng Popmart sa pag-hack ng utak at mahalagang leksyon para sa negosyante. Sa panahong mahalaga ang atensyon, pwedeng mas mahalaga ang figurine kaysa apartment. Hanggang sa bumagsak ang trend. Kwento ito ng dopamine, marketing at malaking ilusyon na kumikita. Tara! Hindi pa kilala si Kasing Lung. Tahimik siyang ilustrador na lumaki sa Netherlands at nahilig sa mga kwentong Nordiko. Madalas niyang iguhit sa kanyang kwaderno ang mga kakaibang nilalang, pilyong duwende at mga halimaw na palatawa. Mga karakter sa pagitan ng liwanag at dilim. Sila Bubo, maliit na nilalang na may malalaking tainga, matutulis na ngipin at kakaibang ngiti ang umaagaw ng pansin sa kanila. Hindi siya purong demonyo o laruan. Isa siyang malabong halo, parang kabaligtaran. Noong 2015 binuhay ni Kasing Lung ang kanyang mga guhit sa librong pambata na The Monster Trilogy. Sa kwento, may batang nakatagpo ng isang tribo ng mga pilyong duwende. Gusto tumulong ng mga nilalang na ito, pero palagi silang nagdudulot ng masayang kaguluhan. Walang masama basta isang banayad na pantasya, may halong tamis at pait na nakakaaliw at nakakaintriga rin. Bilang kasama ng libro, gagawa si Lung ng ilang figurine na gawa sa vinyl, halos mano-mano ang paggawa bilang isang pagsubok. Agad naubos ang mga unang piraso at nabuo ang tagasunod. Na-in love ang fans sa kakaibang nilalang. Bakit kaya? Kasi si Labubu ay hindi kamukha ng mga karakter na tinatawag na kawaii, na ibig sabihin ay cute, na kilala natin sa Asya. Hindi siya komportableng tingnan, mga ngipin na parang mandaragit sa maliit na katawan, at ngiting nakakaaliw pero nakakatakot din. Nakakabighani ang kalabuan, lalo na sa mundo ng mga laruan, kung saan parang magnet ito sa mga kolektor. Dahan-dahang magkakaroon ng tahimik na pagsamba kay Labubu. Ang mga kolektor ay nagsasalita tungkol sa maliliit na obra maestra, isang halo ng kontemporaryong sining at laruan. Pero wala pang nakakaisip sa puntong ito na ang maliit na halimaw na ito na ipinanganak mula sa isang sketchbook ay malapit nang maging sining. Multinational na marketing. Sa Beijing may kumpanyang nakapansin sa lumalagong kasigasigan, ang Popmart. Naunawaan nila ang hindi pa nakikita ng iba. Si Labubu ay hindi lang figurine, kundi potensyal na kinahuhumalingan. Habang iginuguhit ni Kasing Lung ang mga halimaw na ito sa kanyang mga kwaderno, nagsisimula naman ang isa pang kwento. Isang batang negosyanteng Chino ang nagtatag ng Popmart, isang kumpanya na hindi lang gumagawa ng mga laruan, kundi isang bagong paraan ng pagkonsumo. Simple pero matalino ang ideya niya. Magbenta ng figurine sa blind box, selyadong kahon na di mo alam kung anong karakter ang laman. Maaaring makuha mo ang karaniwang figurine o ang bihirang secret edition na may isa sa 72 na tsansa.
Bawat pagbili ay nagiging parang tiket sa loto. At ang mekanismong ito ay direktang tumatarget sa ating pinakamalalim na psikolohikal na instinct. Ang dopamine sa swerte, maling salita, takot sa hindi makuha ang bihirang piraso, at pangangailangang makumpleto ang koleksyon. Sa simula pa lang, alam na ni Popmart na pera ang dala ng modelong ito. Gustong-gusto ito ng mga batang profesional, nalululong ang mga kabataan, at sumabog ang fenomeno na ito sa China. Nagbukas ang kumpanya ng disenyadong tindahan, naglagay ng 2,000 blind box vending machine sa mga mall, at naglunsad ng Popland, isang parke para sa mga figurine. Noong 2020, inilista sa Hong Kong stock market at naging usap-usapan ang Popmart dahil sa $1 bilyong na halaga nito. Noong 2019, pumirma ang kumpanya ng kasunduan sa casting long para palakihin ang produksyon ng kanilang mga nilalang, na nagbago ng lahat. Ilang linggo lang ang lumipas, inilabas online ang unang serye, Labubo's Popmart. 55,000 kahon ang naibenta sa 9 na segundo. Ang natitira ay ipapamahagi ayon sa planadong sistema. Ang mga figurine ay ilalabas bilang limited edition na may isang secret na figurine na nakatago. Ang mga kolektor ay bumibili, nagbebenta, nagpapalitan, at minsan pa nga ay nag-oorganisa ng mga unboxing party. Pinalalakas ng social media tulad ng TikTok, YouTube, at Instagram ang pagdami ng mga video ng pagbubukas. Ang bawat mystery box ay nagiging content na pwedeng ibahagi, nagbibigay inspirasyon at gana sa mga hindi pa bumibili na subukan ang kanilang swerte. Nakakabighani ang mga numero. Mahigit 70% ng kita ng Popmart ay mula sa blind box. Ang isang batang adulto ay gumagastos ng mga $2,000 bawat taon para sa ganitong koleksyon. Tumaas ng 600% ang halaga ng aksyon ng Popmart sa isang taon dahil sa benta. Jackpot ito para sa Popmart matapos lumabas ang unang lab. Natuklasan na nila ang sarili nilang Mickey Mouse, ang maskot na magdadala sa kumpanya sa entablado. Pero simula pa lang ito, dahil para gawing pandaigdigan ang Asyanong phenomenon, kailangan ng isang eksplosibong sangkap. Sa YouTube channel ng Vanity Fair Face Camera, inimbitahan si Lisa ng Blackpink, na pinakasinusundan na K-pop idol sa mundo, para ibahagi ang kanyang mga paboritong lihim. Kinuha niya ang Popmart na kahon, binuksan habang tumatawa, at ipinakita ang malaking labubo. Sa simula, inamin niya na akala niya wala namang silbi iyon, pero matapos siyang mabighani sa unang pagkakataon, tuluyan na siyang nahumaling. Bihira at mahirap hanapin, kaya nagastos ko lahat ng pera para makumpleto ang koleksyon. Ilang oras lang, viral na agad ang video. Milyon-milyong online fans ni Lisa, karamihan ay kabataan, nagmamadaling pumunta sa Popmart. Resulta, agad naubos ang stock, humaba ang pila mula Hong Kong hanggang Los Angeles, at ang halaga ng Popmart ay tumaas ng higit 600% sa loob ng isang taon. Ngunit si Lisa lang ang nauna. Sumunod agad ang ibang sikat. Nag-post si Kim Kardashian ng larawan ng buong koleksyon niya sa Instagram. Ipinakita ni David Beckham ang bihirang labubo na regalo ng anak niya. Si rapper Central City ay may ganun din sa bag niya. Si Madonna ay binigyan ng higanting labubo na birthday cake. Bawat labas ay libreng patalastas. Habang mas maraming sikat ang nagpapakita ng figurine, lalo silang nagiging simbolo ng estatwa. Hindi na ito basta laruan, koleksyon na ipinamamalas, gaya ng Rolex o Hermes na bag. Kung gusto nyong malaman paano kayo niloloko ng Rolex para ibenta ang relo na presyo bahay, may video ako tungkol dito, nasa description. Sa Popmart stores, sobrang saya. Ang isang labubo na pambata ay umaabot ng $150,000 sa auction. May mga kabataang nagkakampo sa gabi sa harap ng tindahan para sa secret figurine, habang may matatandang bumibili ng kahon para ibenta ng triple ang presyo sa gray market. Nabubura ang hangganan ng koleksyon at pamumuhunan. Nagiging speculative asset si labubo at kasangkapan sa kita. Eksaktong katulad ng mga sneakers o mga Pokemon card, at kasabay ng pera, dumarating ang mga abuso. Nagkakaroon ng mga rambol sa labas ng mga tindahan at mismong ang mga stock ang tinatarget ng mga pagnanakaw. Popmart. Sa California, higit 3,000 na halaga ng ninakaw na figurine ang nasamsam ng pulisya. Dumarami rin ang mga peke. Ang mga pekeng labubo na tinawag na lafufu ay naglipa na sa merkado, kaya't may mga video na kumakalat para turuan kung paano makilala ang mga totoo. Ang dating halimaw mula sa kwento ng bata ay naging pandaigdigang marketing mascot, tagong produktong pinansyal, at simbolo ng lakas ng mga influencer. Sa bawat ngiti ng labubo, mensahe lang ay bumili, ulitin, kumpletuhin, at di alintana ang gastos. At tulad ng anumang bula na pinapalakas ng hype, dala na nito ang mga binhi ng sarili nitong pagbagsak. Dahil ang ganitong kwento, nakita na natin dati.
Lagi itong nagsisimula sa parehong paraan, gamit ang mga laruan na akala natin ay siguradong investment, bago ito tuluyang mapunta sa mga kahon sa garahe. Bago sila bubu, nauna ang Beanie Babies, mga stuffed toy na $5 lang pero naibebenta ng daan o libu-libong dolyar. Sa kasikatan nila, 10% ng benta sa eBay ay mula sa kanila. May mga matatandang nag-aaway at nagkakahiwalay dahil sa stuffed na oso, hinahati pa ng mag-asawa ang koleksyon na parang ari-arian. Biglang nawala lahat, napuno ng mga dimabentang stuffed toys ang garahe. Ang akala nilang yaman ay naging alikabok. Malapit sa atin, naranasan natin ang Poji, Diddle, o Panini album na nagdala rin ng parehong kasabikan noon. Pagkatapos, isang araw nawala na ang uso at lahat ng mga kayamanang ito ay nauwi sa isang kahon sa atik. Sila Bubu, ganoon din ang kwento niya. Ngayon, hindi na lang ito larong pambata. Mga matatanda na, minsan baon pa sa utang, ang nag-aagawan para sa isang pirasong plastik at kumbinsido silang ito ay isang investment. Ngayon, 40% ng bumibili ng Labubu ay umaamin na binibili nila ito para ibenta muli. Sa TikTok at YouTube, may mga investor na kumpiyansang tataas ang halaga ng koleksyon kaya't hindi nag-aatubiling mangutang. Pero ang totoo, simple lang. Ang halaga ng isang bagay ay nakadepende lang sa kung magkano ang handang bayaran ng ibang tao para dito. Kapag nawala na ang hype, ang matitira na lang ay isang pirasong vinyl na nagkakahalaga ng €30. Naalala ko yung non-fungible token bubble, kung saan ang mga portable network graphics ng unggoy o pusa ay nagkakahalaga ng milyon-milyon bago bumagsak. Pero sa mga panahong yon, tuloy pa rin ang paggawa ng pinsala. May sugarol na nagnanakaw at nagbebenta ulit. May targeted na pagnanakaw, mga lihim na bodega at peking produkto na halos di na makilala kaya binibilang pa ng mga bumibili ang ngipin para makasiguro. PopMart, hindi ito nakikitang problema. Bawat eskandalo ay nagpapalakas sa alamat dahil sa modelong kahit anong publicity ay maganda at iyan ang usapan dito. Ang Bubu ay hindi lamang laruan, kundi salamin ng ating lipunan. Isang henerasyon na sinasabing di kayang bumili ng apartment pero walang alinlangang gumagastos. Buong sweldo ginagastos sa plastic na figurine, samantalang mga sikat ginagamit ang funds sa pagbenta ng stuffed toy na accessory ng estatwa. Ginawang negosyo ng mga kumpanya ang adiksyon at ilusyon ng kakulangan para kumita ng bilyon. Walang tunay na halaga ang Labubu. Nagmumula lang ang lakas nito sa kwento ng PopMart at mga sikat na tao. Kakulangan, estatwa, itsura. Nakakatakot ang figurine. Pero mas nakakatakot ang ipinapahiwatig nito. Ang dali nating ma-hypnotize ng mga ilusyon sa isang mundo kung saan ang atensyon ang bagong pera. Hindi aksidente ang Bubu, ito ay simbolo ng lipunang handang lumaban, masira at magsugal kahit makulong. Ang Bubu, isang maliit na vinyl na halimaw, ay tila produkto ng mahusay na marketing o panlolokong nakabalot sa plastik na madaling masira sa 5 taon. Ang sigurado, ito ang uso ngayon na paraan ng pagbabayad. 3 o 4 na beses na hulugan na walang dagdag na bayad. Nahuhuli nito ang henerasyong mahilig bumili. Ngayon, bili muna, bayad mamaya. Inaalok ito ng isa sa mga nangunguna, si Klarna, gamit ang mga hindi inaasahang estratehiya, gaya ng nakikita sa lumalabas na video.